Alright, welcome dito sa ating private group dito sa RT International. This is Coach Hermandano at magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat kung saan ka man naroon. So unang-una, napapanood mo ito ngayon dahil official member ka na ng RT International at gusto kitang pasalamatan sa pagtitiwala mo sa akin or doon sa tao na sinalihan mo dito sa business natin at syempre sa pagtitiwala mo sa company. Okay? At pangalawa, gusto ko tang i-congratulate sa pag-take mo ng massive action na magiging part ng company dahil sobrang ganda po ng ating business. Imagine 100 pesos lang po, meron ka ng business, di ba? Saan ka maghahanap ngayon sa labas ng business na pwede kang kumita ng malaki? Ako po personally, no, para mas mamotivate ka lalo na gawin yung business natin. Kahit nagsimula lang po ako sa 100 pesos, I already generated income na 20,000 plus. Okay? So, hindi po yun yung, kumbaga, naglagay lang ako ng pera na at automatic kumita na ako. Hindi po. So, sa mga experiences ko po, sa ilang taon ko pong pag-network po is, nagawa ko na po siya dahil po yun sa mga massive action na ginawa ko sa determinasyon ko na magkakaresulta. So, I hope na ikaw ganun din ang gagawin mo. So, ngayon po, dahil member ka na ng ating company, ang gagawin mo po ngayon ay, ito yung unang-una mong gagawin. Manood ka ng available na mga Zoom meeting, okay, na training natin kung meron tayong mga NDO or New Dealers orientation, no? Product demonstration, dapat manood ka. Okay? Huwag ka muna magtanong sa upline mo, huwag ka muna magtanong sa akin kung ano bang gagawin ko dahil yun po yung mag-motivate sa'yo na gawin yung business. Okay? Kasi kung hindi mo papanoorin yon, hindi ka manunood ng ating mga Zoom meeting, mga trainings and seminars, ay hindi ka magkakaresulta. Maniwala ka sa akin. Okay? Kailangan na manood ka ng ating Zoom meeting kung sakaling hindi ka available na mga time na yun, meron po tayong mga recorded videos na pwede mo siyang panoorin. Yung na ilalagay ko na lang dun sa taas yung link ng video na pwede mong panoorin. Okay? Yung video na yun, yung nagpapamotivate sa akin para gawin itong business. Kaya po, at talagang nilagay ko dun sa taas, dun sa description yung link para mapanood mo din yung video na nagpapamotivate sa akin na gawin itong business na ito. Give up ko yung previous company ko dahil dito ko nakita yung isang bagay na pwedeng magbibigay ng magandang resulta. In just 1 month, yun po, nakapag-accumulate po tayo ng more than 20,000 pesos na income. Okay? Dito sa business natin. So, ang gagawin mo ngayon, kailangan makapanood ka ng complete video presentation via Zoom or recorded na nasa YouTube. Okay? So, yun po yung unang gagawin. No excuses po. Kung wala kang signal, wala kang load, so syempre, kailangan mo magpa-load kasi medyo mahaba yun. No? Kung wala kang signal, hanap ka ng area na pwede mong mapanood yung video na mayroong signal. Alright? So, yun po yung unang-una na gagawin mo. So, ngayon, kapag napanood mo na, mag-comment ka dito sa baba kung done mo na, natapos mo na panurin ang ating mga video presentation or naka-attend ka na, at i-share mo kung ano yung pinaka nagustuhan mo. Dahil sa video na to ngayon, no, i-share ko po sa inyo yung basic na activities na pwede mong magagawa online. Kagaya ko, ginagawa ko lang po ito online. I-share ko sa iyo yung basic na ginagawa ko kung paano po ako nagkakaroon ng mga members, ng downlines, at kumita ng extra. Okay? So, yun yung ituturo ko ngayon. Okay? So, ngayon po, papakita ko lang sa iyo yung product natin, no? Para at least, kung first time kang, bago ka pa lang, ay pwede mo, meron ka ng idea sa ating product. Okay, so ito po yung product natin. So ito po yung kapalit po ng 100 pesos. So sasabihin ko lang po ngayon na yung 100 pesos na po natin na anong tawag to, facial mask is wala na po, ubos na po ito kasi naka-promo lang po itong
itong facial mask na ito sa 100 pesos. So, ang kapalit na po, starting today, itong video na ito kung kailan ko po ito pinublish or pinost dito sa ating group or sa YouTube, no? Ay doon po nag-start na wala nang available na face mask, facial mask. Okay? Wala na po. Ang kapalit na po ng ating 100 pesos ay yung Digipack. Okay? Ano po 'yun? Mga downloadable na e-books na makikita nyo po sa iyong dashboard, sa iyong account. Okay, so gagawa po ako ng isang video paano mo ma-access yung Digipack na yon, nakapalit ng 100 pesos. So, ang value naman po niyan is priceless. Okay, bakit? Ang dami mong matutunan. Okay? Andyan na yung ChatGPT, andyan na po yung mga strategy sa online, paano ka magkakaroon ng resulta. Basta, sobrang dami po na pwede mong matutunan dun sa loob ng dun sa mga downloadable na e-books natin. Okay, so ito po yung previous natin. So sa mga nakahabol pa po ng ating 100 pesos na merong kapalit na itong facial mask, ito po siya. Okay, so ang gamit mo na ito is ididikit po sa mukha natin, no? At marirejuvenate po. Okay? And yung sa 100 pesos naman po, yung starter ay ito po yung kapalit. Itong pendant. Ayan. So anti-radiation po siya. Okay? So, nakakatulong din po ito kung meron kang mga karamdaman, mas mabilis gumaling, no? So, ito po siya, yung itong ating quantum pendant. Okay? So, about dito sa product na to, is akin lang po tayo ng training, hindi ko na po masyadong ipapaliwanag kung ano tong product na to, pati ito, no? So, available pa rin naman to sa mga reorders na natin. Okay? So, doon naman po sa 10,000, so doon na rin po yan ipapaliwanag sa ating NBO or sa mga Zoom meeting natin, sa mga recorded videos na sa YouTube. Okay, dito sa video nito is gusto ko lang mag-focus kung ano yung ginagawa ko online, paano ako nakakaroon ng resulta. Okay, so ready ka na ba? So ngayon, simple lang po ang ginagawa ko. So syempre, kahit simple yan, kailangan pa rin nating aaralin. Okay? Unang-una, siyempre, nagpa-publish po ako ng content kasi ang purpose po natin dito sa ating business is maraming tao ang makakita sa ating pinopromote or ginagawang business. Parang nag-advertise lang po tayo. Okay? Para bang, bigyan ko kayo ng example. Meron kang nakita na meron kang nakainan na isang bagong restaurant, no? And then, nakita niyo siya, kumain kayo, nabusog kayo, na-enjoy niyo kasi masarap yung mga pagkain, yung ulam, di ba? And then, ang ginawa ninyo ay nag-selfie kayo doon sa restaurant hanggang sa pag-uwi niyo ay kinikwento niyo sa inyong mga kakilala. Sasabihin niyo, "Oy Mars, meron akong nakita or meron kaming kinainan doon, ang sarap, pwede kayong pumunta doon." So, ganun lang po kasimple yung pag-advertise. For example, pinost mo siya sa Facebook, siyempre yung selfie mo, selfie ng family mo, or selfie mo, kumakain ka, di ba? Tapos nilagyan mo ng caption. Okay? Sabihin na natin na mura at masarap pa. Ang sinabi mo doon, ito, perfect itong restaurant na ito kasi murang-mura pero ang sarap ng pagkain. Sobrang nabusog po kami ng family ko. Sulit na sulit yung aming binayaran. So, ganun lang po kasimple. Nag-publish lang po ako ng content sa Facebook about sa business. So, ang sabi ko doon, sino po dito yung gustong kumita ng extra income or sino po dito yung gustong magnegosyo online sa halagang 100 pesos. Okay? So, kung gusto mong makakuha ng mga copy ng mga ganyang content, pasyalan mo lang yung profile ko. Meron po akong maraming pinapublish na content about sa mga ganong post. Meron akong pinost doon na about sa pera. 'Di ba? Merong pera and then merong content. Tingnan niyo na lang po sa aking timeline. Okay? So yun po yung ginagawa ko, basic lang, pinapakita ko lang sa mga tao. Hindi ako nagre-recruit. Okay? Hindi ako namimilit ng tao. Okay? Mamaya tuturuan ko kayo paano po sila kakausapin. Okay? So ganun lang po, ang pagpapublish ng content ay yun po yung importante na ma-attract mo yung mga tao na magtanong, maku-curious sila, kunin mo yung curiosity ng mga tao. Ano ba yung business na yun? Bakit ano? Pero wag ka munang wag mong kopyahin yung pinapublish kong content about sa yung kinikita ko kasi hindi mo pa kinikita. Or pwede mo siyang i-twist. For example,
income ko or income ng mga kasama natin na gagamitin mo sa iyong ads, sa iyong ipopost sa iyong Facebook. Okay? Pwede mong sabihin na sa halagang 100 pesos, posibleng kumita ng ganito kalaki. So, ganun lang po kasi hindi mo pwedeng kumita ako kasi hindi mo pa naman income yan. So, yun po yung strategy na kung saan na pwede kang magbigay ng proof kahit wala ka pang income. Okay? Yun po yung isa sa mga pwedeng gawin na mag-publish ng content sa ating Facebook. At syempre, 'di ba? At syempre, ang kailangan mong gagawin din ay pwede kang mag-tag, pwede mong itag yung mga friends mo. Okay, ginagawa ko din po 'yun. Pwede mong itag at syempre magdagdag ka ng mga friends. Diyan sa iyong profile, mayroong mga lalabas na unfriend yung suggestion ng Facebook. Mag-add ka kung mga kakilala mo. Huwag kang masyadong magtago or huwag mong i-private yung Facebook mo. So, ito po ang isa sa importante na gagawin mo. Bago ka mag-publish ng content, kailangan na yung Facebook mo ay hindi po siya naka-private, no? Hindi po nakalock yung iyong profile. Ang iyong profile ay lagyan mo ng magandang profile picture mo na ikaw, na klaro yung mukha mo, hindi mukha ng aso, mukha ng sasakyan mo, dapat ikaw. Okay? Para makikilala ka nila. Ang pangalan mo dapat hindi baliktad. Pangalan ko, anong totoong pangalan mo, wag mong ibahin yung language ng iyong yung alphabet. Dapat English yung pangalan mo. O ibig sabihin yung pangalan mo, kung ano yung pangalan mo, yun yung ilagay mo. Okay? Yung cover photo mo dapat po is formal, basta yung profile picture mo is formal na ikaw, malinis, no? Malinis yung kumbaga, yung makikilalang ikaw yung nasa picture. Okay? Yung cover photo mo, pwedeng picture ng family nyo, no? Pwedeng ganon. Pwedeng maglagay ka ng picture ng dream car, pwede kang maglagay ng profile cover photo na example, yung nagbabanding kayo ng family nyo, dream house, or pwede rin ng mga motivational quotes. Yun po yung pwedeng ilagay mong cover photo. And then, iwasan po natin mag-post ng mga negative. Meron kang kaaway, okay, na nabubueset ka sa yung kaaway, huwag mong i-post. Hindi naman solution yan eh. So, ang gagawin mo kasi sa Facebook mo, i-attract mo yung mga tao. Okay? And then, mag-post ka rin ng mga family bonding nyo. Okay? Na maglagay ka rin ng mga, kunyari, nasa trabaho ka. Yung alam mo yung merong taong mag-i-interact. So, yun po yung isa sa importante. Kailangan na hindi lang din puro business ang ipopost mo sa iyong profile. Okay? Kasi, ang kailangan natin, yung algorithm ni Facebook is parang dapat sasanayin natin si Facebook na maraming nagko-comment sa atin. Kasi the more na maraming nagla-likes, maraming nagko-comment, kapag nag-publish ka ng content, ipapakita ni Facebook yan sa mas maraming tao, sa mga friends mo sa Facebook. Okay? Sa mga taong nag-follow sa iyo. Kaya mag-add ka rin ng mga friends. Damihan mo yung add friends mo. Huwag kang masyadong suplada sa Facebook na kung porket hindi mo kilala, hindi mo na i-accept. Tingnan mo muna yung profile niya. Kung halimbawa yan ay matinong tao, i-accept mo siya para dumami yung Facebook friends mo. Pero huwag mong i-message na join ka sa business ko. Hayaan mo lang siya na dyan sa friend list mo. Okay? So, yun po yung gagawin natin. Kumbaga, linisin mo yung profile mo, yung Facebook mo, and then mag-publish ka ng mga content. Okay? So, yun po yung unang gagawin natin. Okay? Yung una, panoorin yung training, manood tayo ng product demonstration, unawain natin yung business, paano tayo kikita, ano ba yung mga incentives na mayroon ang company. Alright? And then, next, gagawin natin, mag-publish ng content, ayusin yung profile natin. Okay, so I hope na clear yan. Kung for example, meron ka ng existing business at nagtatago ka, ikaw, it's up to you po yan. Walang problema. Ang gagawin mo lang is, i-message mo isa-isa yung mga dating connection mo. Kasi, kung ikaw ay meron ng existing business, mas madali na sa iyo yan. Okay? Para po ito sa mga tao na beginners, nagsisimula pa lang sa kanilang online business. O kung example naman ay meron ka ng existing business at wala ka ng hindi ka na active doon, pwede mong gawin yung pagpapublish ng content sa iyong Facebook profile. Okay? So meron akong ginagawa dati, nagpo-post ako sa mga Facebook groups pero hindi ko siya ituturo dito dahil sobrang mahigpit na si Facebook ngayon. At saka marami ng Facebook group ngayon na
kailangan pa nilang i-approve yung kanilang yung mga post dahil naka yung admin dun is medyo mahigpit. So sa Facebook profile mo, ikaw yung may control. Okay? So yun po yung gagawin natin. Next natin na pag-uusapan para hindi masyadong haba, para magkaroon ka na kaagad ng basic na knowledge paano mo gagawin yung business na yun din yung ginagawa ko. Okay? Kapag nag-publish ka ng mga content about sa business, is merong maghahaw, merong magtatanong, paano ba yan? Anong business yan? Okay? Kung merong magko-comment ng scam yan, huwag mo nang pansinin yan. Hindi mo kailangan yung mga tao na yon. Yung sasabing scam yan, wala yan. Okay? Kumbaga, hayaan mo muna sila, huwag mong sagutin ng pabalagbag. Hayaan mo lang sila dyan. Okay? O kaya gusto mo, i-delete mo yung kanilang post kasi ikaw naman may control niyan. Or yung comment nila, pwede mo siyang i-delete. Ngayon, tuturuan naman kita kung paano mo sagutin si prospect kapag naghahaw sila. Okay? So, make sure na tapusin mo hanggang dulo ito kasi kunti na lang, malapit na ito matapos. At kunting orientation na ito kung paano ko ginagawa o sinishare ko lang paano ko ginagawa yung business ko online. Okay? So, ngayon, kapag may naghaw sa comment, sagutin mo lang, please PM me po. O direct message me o DM me. Ganun lang po. Okay? Ngayon, yung iba, magme-message, merong iba, hindi, wala lang, nakiko-comment lang. Okay? Ngayon, paano mo sila sasagutin sa inbox? Sasabihin mo ba, join ka na sa business ko, maganda to, mura lang, kikita ka na malaki. Hindi po ganon. Meron pong tamang approach. Okay? So, dito po, wala po akong sinusunda, wala po akong binabasang script. Live ko po itong ginagawa ngayon or ni-record ko ito na wala akong sinusundan. So, ganito lang po kasimple. Bali, ito ay isang script na pwede mong gagawin. Okay? Unang-una, magpapasalamat ka. Siyempre, hi, kung ano ba, kakilala mo na, huy, kumusta na? Parang magbe-build ka muna ng, kumbaga, kailangan mo na magkaroon muna kayo ng conversation. Okay? Kung kakilala mo na. Okay? Then, saka mo ipasok yung business. Mamaya, makikita mo yan. Maya-maya konti. So, ngayon, kung example, stranger, hindi mo siya friend in personal, sa Facebook lang, ang gagawin mo lang is, simple lang ang sagot mo, hi, thank you for interest about sa business post ko. Ganun lang. Ngayon, bigyan kita ng example, paano ba natin sila kakausapin? Lagi mong tandaan na, by the way, kung meron kang ballpen at saka yung papel dyan, isulat mo ito. Okay? Para meron kang reference, meron kang guide, paano mo sila kakausapin. So, tandaan mo na lang kung ilang minute na ito para pwede mo siyang balikan. Okay? Kung nakailang minute na po tayo, nasa 18 minutes na po tayo. Okay? So, balikan mo na lang ito para mas mare-refresh mo yung sinasabi ko. Okay? So, ang pakikipag-usap ng prospect ay parang gagamit tayo ng isang analogy na parang ikaw yung doktor. Okay? Ano pa yung doktor? Ito ang goal ng doktor is tulungan ka doon sa naramdaman mo or yung sakit mo. For example, merong isang pasyente na pupunta sa isang doktor, magpapa-check up. Ano yung unang gagawin ng doktor? Bibigyan ba na kaagad ng gamot? Tuturukan ba ng injection? Hindi, di ba? Ang unang gagawin ng doktor ay mag-interview. Okay? Tanungin mo na, ano ba yung naramdaman mo? Kailan ba yan nagsimula? Okay? Kumbaga, idadiagnose mo na ng doktor kung ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung problema mo? Kasi, kapag nalaman na ng doktor, magkaroon na siya ng idea, ano ba yung naramdaman mo, doon na rin siya magkakaroon ng idea kung paano kanya matutulungan. Okay? So, bago siya makapagresita ng doktor, aalamin niya muna kung ano yung problema mo. Ano yung naramdaman mo? Ano ba yung sakit mo? Okay, kailan ba nagsisimula yan? Ano ba yung naramdaman mo kapag umubo ka? Ganyan. Okay, ganon. Saka kariresitahan ng doktor, ganon din po sa atin. Lagi mong tandaan, kasi ang doktor kasi yun yung merong dalang opportunity na gumaling ka. Dito naman po sa ating ginagawa ay ikaw yung may dala ng opportunity na matulungan sila na kumita ng extra income. Okay, so I hope na na-get mo yung point ko. So dito po,
ang gagawin mo dito is interviewin mo muna sila. Kasi dito, pipiliin mo dito yung mga tao na isasama mo sa business. Yung mga taong qualified. Huwag kang magsali dito ng mga medyo alanganin. Yung hindi matino kausap. Marami dyan na kausap na hindi talagang hindi matino. Okay? Talagang mahirap sila kausapin. Ang gagawin nyo po, hello, first name or ma'am, sir, maraming salamat sa inquire dun sa post ko. Maraming salamat sa interest. Okay, so bago ko i-share sa iyo yung business na sinasabi ko, meron lang akong kunting katanungan para malaman ko kung qualified ka ba dito at para sa iyo ba ang business na to. Okay lang ba sa iyo na magtanong ako? Okay, parang ganun, magtatanong. Hihingi ka muna ng permission kung okay lang ba sa iyo na magtanong ka sa kanya, sa prospect mo. Okay, pag sinabi niya, yes, okay lang po. Kapag ang tanong niya, how, i-ano mo muna, mag-next ka muna. Kasi hindi, yun yung sinasabi ko na mahirap kausap yan. Okay, kasi malinaw yung tanong mo. Dapat ikaw mismo yung may control ng conversation nyo. Ngayon, kapag matino siya sumagot, no? Sinabi niya, yes, okay lang po. Sige, curious lang po kasi ako. Ano ba yung nag-encourage sa'yo na mag-inquire dito sa business na to? Or ano ba yung nag-inquire sa'yo na mag-inquire sa business na pinopromote ko? Okay? Bakit ka interested? So, ito yung mga script na pwede mong isulat or tandaan. Mas maganda kung isulat mo. Balikan mo itong minute na to, nasa 21 minutes, para paulit-ulit mo siyang mapapakinggan. At pwede mong mailista. Okay. Okay, una, hello ma'am, thank you for your inquiries and paghingi ng additional info doon sa business post ko. So, bago ko i-explain ang business na sinasabi ko, meron lang akong mga kunting katanungan para malaman ko kung qualified ka ba at fit ka ba sa business na to. Okay lang ba sa'yo na magtanong na parang interview? Ayan. So, yun o yung script na gagamitin mo ha. Yun yung gagawin mong script pag merong nag-house sa inbox mo. Pag sinabi niya, yes, okay lang po. Okay, sige. Curious lang po ako, ma'am. Ano ba yung nag-encourage sa'yo na mag-inquire doon sa business ko? Gusto mo bang magsimula ng online business? Okay. Yes po. Oh, yun yung usual na sagot. Curious lang po ako. Ano ba yung nag-encourage sa'yo para mag-message sa akin, magtanong about sa business na pinopromote ko? So, yun po yung unang tanong. Okay? Gusto ko kasing kumita ng extra income. Paano ba yan? Ayan. Okay, sige. Pag nag-reply siya, sige, maraming salamat po. So, ang next na tanong mo is, okay, maraming salamat po. Ano ba yung reason mo kung bakit mo gustong kumita ng extra income online? Okay, so, dito kasi tinatanong mo kung ano ba yung reason niya, bakit niya gustong kumita. Okay, balay mo kung hindi naman talaga siya interested, hindi sasagot yun. Pero kung seryoso siya, okay? Pero kung seryoso siya, sasagot siya. Ngayon, sasabihin niya, kasi ganito, gusto kong kumita, kulang kasi yung sahod ko. Okay? Kulang kasi yung pera namin sa panggastos araw-araw. Okay, maraming salamat mo sa pag-share. Tanong ko lang, seryoso ka ba talaga naghahanap ka ng business na pwedeng pagkakitaan online? Yes po, seryoso po ako. Ayan. Seryoso, kailangan na malalaman mo kung seryoso ba siya. Okay, so hindi natin masyadong pahabain yung conversation. Total, 100 lang naman yung membership natin eh. Ngayon, tanungin mo ulit siya. Okay ma'am, maraming salamat at nakita kong interested ka talaga. Kasi sabi niya, seryoso po ako. So, pwede mong sagutin na, okay ma'am, since nakita ko na seryoso at interested ka talaga, ngayon, kung ipapakita ko sa iyo yung presentation na yun yung mag-i-explain sa iyo, willing ka bang panoorin ito or hindi? Parang ganon, willing ka bang tingnan ito? So, nagtatanong ka na naman. Kung willing ba talaga siyang panoorin, kasi baka mamaya sindan mo ng video tapos wala nang reply. 'Di ba? At least magkakaroon mo na kayo ng conversation bago mo siya sindan ng presentation natin. Huwag kang mag-explain muna kasi lalong-lalo na kung bago ka pa lang. Gamitin mo yung script na tinuro ko sa iyo ngayon na ito yung magiging guide mo kung paano mo siya kakausapin. Okay?
So, ang gagawin mo, kung ipapakita ko sa yung business, or kung ipapakita ko sa yung isang presentation na kung saan ito yung mag-i-explain sa'yo, magtuturo sa'yo, paano ka kikita dito. Magiging interested ka ba na tingnan ito? So, yung sinasabi ko po na, na script is, pwede mo siyang bali-baliktarin kung saan mas maganda. Okay? Wala kasing perfect talaga na script eh. Kaya nga, hindi ako gumamit ng, wala akong sinusundan na script na ano yung sasabihin ko. Okay? Kasi walang perfect. So, kailangan mo lang ma-internalize at maintindihan paano mo kakausapin si prospect. Okay? Ganun lang po. So, kung ipapakita ko sa'yo yung explanation, so, iba na naman yung sinasabi ko kasi wala naman talagang perfect. Kung ipapakita ko sa'yo yung explanation na pwede magtuturo sa'yo paano ka kumita ng extra income online, magiging interested ka ba? Okay? Yes, interested po ako. Sige po, mabuti at seryoso ka at interested kang tingnan ito. Kailan mo ba ito pwedeng panoorin yung video na isesend ko sa inyo? Pwede mo bang mapanood ngayon or mamaya na? Okay. Ngayon, doon mo malalaman kung qualified ba siya o hindi. Kasi sasabihin niya, wala akong data. Wala akong internet. Okay. Hindi mo matutulungan yung kung walang internet kasi papatakbuhin natin yung online business natin through internet. Okay? So, ngayon, pag sinabi niya, pwede mong tatanungin, kailan mo ba gustong mapanood ang video presentation? Mamaya or bukas? Ayan. Pag sinabi niyang mamaya, sige, anong oras ba mamaya? Mamaya bang alas 3 ng hapon? O halimbawa, umaga mo siya kausap. Mamayang alas 6 or mamayang mga 9 ng gabi para wala nang istorbo. Okay. Ngayon, magsasabi siya ngayon ng oras kasi tinatanong mo ng oras eh. Okay? Wag na wag mong pilitin. Wag na wag mo siyang pilitin na panoorin mo to ngayon. Okay? Tatanungin mo siya kung kailan siya pwede or available. Okay? Ganun ang gagawin mo. Tanungin mo siya, kailan mo ba gusto itong mapanood? Today or ngayon or bukas? Pag sinabi niya ngayon, okay, so kailan mo ito gustong mapanood? Ngayon na ba mismo or mamayang gabi na para free ka na? Okay, sige, mamayang gabi na po. Okay, sige, ganito na lang po. Mamayang gabi, anong oras ba? Mga 8 or 9 na. Pag sinabi niya mga 9, okay, sige, mamayang 9 na lang po para free na ako. Okay? Ngayon, ang gagawin mo, ay sabihin mo sa kanya, sige ma'am, ganito po, i-message kita mamayang alas 9 sa link. Make sure na online ka kasi isang beses lang po ito isisend sa inyo. So ngayon, sa ganung paraan ay unti-unti mo na siyang nakuklose kasi sumasagot siya eh. Kailangan kasi natin dito sumasagot sa ating mga katanungan. Ngayon, kung seryoso talaga siya, papanoorin niya yon. Okay? Wag na wag ka magano. Paano ba yan? Paano? Yun lang yung simpleng conversation para ma-close mo siya. For example, nag-send ka na ng link, dumating na yung time. So make sure pala na maggawa ka ng schedule mo kung kailan mo siya sisindan ng link. Pag sinabi niyang alas 9 or alas 10, mag-alarm ka sa cellphone mo, okay? Para hindi mo makakalimutan na yung time na yun, yung papanoorin niya yung video presentation. Okay? Pag na-send mo na yung link, sige ma'am, ito na po yung, tanungin mo muna siya, ma'am, ready ka na ba doon sa presentation na isi-send ko sa'yo? Pag sinabi niyang, hindi pa ako ready, so huwag mo nang sindan. Pwede mong tanungin, kailan ka ba magiging available? Okay, kasi baka mamaya busy na ako, hindi kita mapapalo up, hindi kita masisindan. Bukas na ba or next week na? Parang ganon. So, kailan mo siya pwedeng mapanood? Bukas ba or bukas makalawa? Okay. Ngayon, wag mo siyang sindan ng link hangga't hindi siya ready. Kapag sinabi niya na ready na ako, okay? Sige, ready na ako. Sige po, ito na po yung link, panoorin nyo. After nyo panoorin, mag-message po kayo kaagad sa akin. Ganun lang po kasimple. So, sa ganung paraan, hindi ka nahihirapang sagutin, Coach, ano ba yung ganito, ano ba yung placenta, ano ba yung facial mask? Hindi ka na nahihirapan kasi ikaw yung nagko-control ng conversation. Okay? So, ngayon, pag sinabi niya, ang ganda pala ng business. So, kadalasan po, basta napanood na yung video, saan ba ako pwede magbayad? Okay? Ngayon, sindan mo na ng GCash mo. O dito po, kung ready ka na,
So, pwede mo rin siyang kausapin mo na, ma'am, ganito, maraming salamat sa pagbigay mo ng time. Na-appreciate ko po yung effort niyo. Okay, di ba? Pwede mo siyang i-appreciate. Maraming salamat sa panonood at nakita kong talagang seryoso ka. Based dun sa panood mo, ano yung pinaka nagustuhan mo? Pwede ka magtanong-tanong muna bago ka bigay ng GCash mo para makapagsimula siya. Di ba? Ano ba yung nag-trigger sa'yo or nag-motivate sa'yo na simulan itong business na ito? Ano ba yung pinaka nagustuhan mo? Mamimili ka na lang dyan sa mga questions na pwede mong ibato sa kanya. Kailangan ikaw pa rin yung magtatanong. Di ba? Okay. Sige. Pwede siyang sumagot na kasi ganito. Ang ganda pala ng sistema. Ngayon lang ako nakakita ng itong business. 2 ways to earn lang pero ang laki ng potential income. Okay, so tama po yan. Yun po yung isa sa nag-motivate sa akin na gawin itong business na ito. Kaya talagang ako, so, pwede ka mag-share ng experience mo. Ang tawag naman dyan, storytelling. Di ba? Storytelling naman din yon. So, yun din po yung isa sa motivate sa akin na gawin itong business na to. So, ikaw din mismo na nag-share ng video, make sure na napanood mo na yung video. Okay, so bawal po tayo magsisinungaling na nagkukunyari pero hindi naman talaga napanood or naintindihan yung business. Okay? So, ganun po ang gagawin mo. Ano ba yung nagustuhan mo sa business na napanood mo ngayon bago ka magsimula? Kasi ganito. Okay, sige. Almost same din pala tayo. Okay? So, pakita mo yung similarity para mas lalo siyang ma-motivate. And then, next mong gagawin, okay, sige ma'am, ganito. Kasi nagtanong na siya ng GCash eh. Kailan mo ba gusto magsimula? Ngayon na ba or bukas na? Di ba? Tanong na naman ulit. Parang kanina, kailan mo siya panoorin? Ngayon o bukas? So, tanong ka na naman ulit. Kailan ka ba gusto magsimula na para pwede ka na magsimula sa business at pwede ka na magsimulang kumita? Ngayon na ba or bukas na? Kung may GCash siya, hihingi na kagad ng GCash. Sige ma'am, ganito po. Kung sabi niya, ito po yung GCash. Sige ma'am, ganito po para mas magiging clear sa inyo bago ka magsimula ngayon. Meron ka pa bang mga katanungan na pwede mong pwede kong masagot ngayon? Sabi niya, sige, mamaya na lang kasi saka na lang ako magtatanong, wala pa akong naisip. Ayan. So, ganun po. Next, sindan mo na lang siya GCash. Kung ano ba, gusto mo na bang willing ka na bang magsimula ngayon or bukas? Pwede siyang sumagot na, sige ngayon, gusto ko na magsimula ngayon. Okay, sige, ganito po, ito yung GCash ko. And then, mag-sign up ka dito sa aking referral link. So ngayon, sindan mo siya ng GCash and yung referral link mo. I hope na, alam mo na, kukunin yung link mo. Mag-login ka sa account mo, nandun sa pinakababa ng dashboard, makikita mo yung link, i-copy paste mo. Ilong press mo lang siya at merong lalabas na copy link text. Yun po yung ilalagay mo doon, isisend mo sa prospect mo. Okay? So bigyan mo na siya ng instruction. Ganito pong gagawin niyo, ma'am. Magpadala po kayo ng 100 pesos dito sa GCash ko. Okay? So, ikaw naman yung magta-transfer ng GCash doon sa mga designated na stockist natin kung saan mo siya gustong ipapa-activate. Marami po tayong available na mga stockist ngayon. Okay? So, hanapin mo na lang kung saan pinakamalapit ang iyong prospect. Okay? And then, mag-sign up siya sa referral link. And then, after niya mag-sign up ng referral link mo, kunin mo yung username na ginamit niya. And then, yun po yung gagamitin mo, 'di ba? Mag-i-screenshot siya mag-i-screenshot ka ng resibo mo. 'Di ba? Ipapasa niya muna sa iyo yung 100 doon sa GCash mo. Ikaw naman ita-transfer mo yung 100 doon sa GCash ng stockist. Okay, ganun po. And then i-screenshot mo rin 'yan, ipasa mo 'yan sa stockist doon sa GC, and then ilagay mo yung username ng ipapa-activate mo. Okay? Then hintayin mo na lang na ma-activate 'yon. Doon sa GC, magsasabi naman yung ating mga stockist na, activated na po ito. Okay, kapag na-activate na, sindan mo ngayon yung prospect mo na nagiging member na activated na, sindan mo ngayon ng yung login na link na doon siya magla-login. Okay, isin mo siya sa kanya, ma'am, congratulations at activated na po kayo. Okay? Ganun lang po. I-login nyo po ang iyong account gamit yung username and password na ginamit mo. And then, syempre, ang gagawin mo ngayon bilang ikaw yung sponsor, i-guide mo siya na panuorin itong video na ito. Kasi ito lang po yung simpleng video guide natin
ano yung ginagawa mo at gagawin ng prospect mo na nagiging member na. The same cycle lang. Ano yung ginagawa mo, yun din yung gagawin niya, pasa-pasa lang po. Ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple, paulit-ulit lang po yung scenario. And then, improve lang po tayo ng mga trainings. Soon, meron tayong mga ituturo ng mga automation, no? Paano magbenta ng mga e-books, paano magbenta ng pendant, paano magbenta ng yung placenta stem cell, yung mga products natin, di ba? So, meron tayong mga trainings, kaya attend po tayo ng mga Zoom meeting. Ikaw, kahit ikaw ay official member na, naka-attend na ng mga Zoom meeting, umattend ka pa rin ng umattend. Okay? So, yun lang po yung guide. Pag meron nang sumali sa'yo, make sure na mapanood niya itong video na ito. Dahil itong video na ito, yung magtuturo sa kanya, or magiging guide mo rin, ano yung gagawin mo from the very beginning, na from prospecting, paano ayusin yung profile natin, paano sagutin yung mga inquiries ng mga prospect natin. Okay? So, kung meron kang natutunan at nagustuhan mo yung video na ito, mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung nagiging experience mo dito sa business natin. Okay? So, kung meron kang bagong member, ipapanood, i-mention mo dito sa video na ito, pa-add mo sa group na to, para mapanood niya itong video na ito. So maraming salamat sa panonood, and I hope na marami kang natutunan or meron kang napulot na idea paano natin gagawin itong business. Okay, maraming salamat. This is Coach Hermandano at see you sa ating mga next na video.